Dahil sa limitadong biyahe ng mga barko sa Zamboanga nitong Enero 29, pinalawig ng Port Management Office ng Zamboanga ang assistance sa mga pasaherong apektado ng sitwasyon. Sa gitna ng mahabang pila at mahabang oras na paghihintay, namahagi ang mga kawani ng pantalan ng libreng lugaw sa mga pasaherong nasa loob ng pantalan. Bukod sa lugaw, namigay din ang PMO Zamboanga ng libreng food packs at inuming tubig para tiyak na sapat na makakain at makainom ang mga manlalakbay. Nakipagtulungan din ng PMO Zamboanga sa programang libreng sakay ng Philippine Coast Guard bilang tugon sa limitadong biyahe ng mga barko patungong Basilan, Sulu at Tawi-Tawi region. Nagbukas din ng PMO Zamboanga ng Quick Response Desk para sa pasaherong nangangailangan ng espesyal na tulong, kabilang na ang medical assistance, impormasyon sa biyahe at agarang pagkilos sa anumang concern na may kaugnay sa kanilang paglalakbay. Sa Port of Lipata sa Surigao, isang lola na sanay babiyahe ng barko ang pinigilang makasakay matapos makitaan ng problema sa memorya. Ayon sa ulat, nais daw umanong bumiyahe ng 76 years old na lola patungong Maynila. Ngunit nang tanungin ng mga personnel, hindi nito maibigay ng malinaw ang dahilan ng kanyang pag-alis, pati na rin ang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Pansamantala siyang pinatuloy sa Terminal Management Office. Binigyan ng pagkain, tubig at lugar na pahingahan habang pinagpapatuloy ang beripikasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Kinabukasan, January 28, dumating sa pantalan ang isa sa mga anak ni Lola upang sunduin ang kanilang ina na nakakaranas umano ng demensya. Samantala, sa Masbate, isang pasahero na may dalang hinihinalang iligal na droga at drug paraphernalia ang nahuli sa loob ng passenger terminal building ng Port of Masbate nitong ika-26 ng Enero. Ang suspect naharang sa passenger screening area ng security screening machine operator sa isinagawang search and seizure procedure ng K9 Narcotic Detection Dog. Na-recover sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang illegal na droga at 2 glass pipe. Kagad na inarest ang suspect at dinala sa Masbate City Police Station na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Paul Calayag para sa PPA TV.